Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Evelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Mag-Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, may panalangin ka bang hindi sinasagot ng Diyos? Kay tagal mo nang nagpe-pray pero wala pa ring resulta? Good news, mamaya pag-uusapan po natin. Ano-ano mga dahilan bakit hindi nasasagot ang ating panalangin? Sa ating episode na Pray Until Something Happens. Pag-uusapan din natin kung paano magkaroon ng mas maganda at mahabang relasyon. Pero bago ang lahat ng yan, muli po maraming salamat sa patuloy nyo ng pagsubaybay sa programang Tulong Ko para sa Mag-Global. At maraming salamat din sa lahat ng nagpapadala po sa amin ng mga mensahe kung saan ay talaga ba namang nakakatulong ang programang Tulong Ko para sa Mag-Global. Okay, simulan na po natin ang ating programa. Paniniwala po namin, one idea or one story can change your life forever. Ang tulong pampagana story natin ngayon ay tungkol sa magandang rose or beautiful rose. Totoo yan. So sa mga magaganda po, makinig po kayong mabuti. Kwento po ito na magaganda. At kwento rin po ng mga medyo pangit. Kaya Ganon? lahat tayo manonood po dito. Maganda, pangit. At kung naman ang pananaw nyo po, manood po at makinig po kayo sa napakaganda kwento. Once upon a time, in a faraway land, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. Nako. Kaya lang, ang reklamo niya, she's growing next to an ugly Yeah. cactus. So sabi nga sa'yo, kwento po ito ng maganda at ng pangit. Every day, itong beautiful rose would insult and mock the cactus on its looks. Pero nanatiling tahimik ang cactus sa kabila ng kanyang pangungutya, di ba? And all other plants nearby encouraged the rose to see the beauty of the cactus. Pero hindi nakinig ang rose. Patuloy pa rin siya sa pagpuna at pag-alipusta sa cactus. Dumating ang isang matinding tag-init at wala na ring tubig para madiligan ang mga halaman. The beautiful petals of the rose dried up, losing their lush color. Isang araw, habang nakatingin ang rose sa cactus, may isang ibon na humingi ng tubig sa cactus. At ito ay pinagbigyan ng cactus. Dahil sa matinding uhaw, naglakas loob ang rose at humingi ng tawad sa cactus at may pakumbaba na humingi ng tulong sa cactus. Alam niyo ba, agad-agad namang tinulungan ng cactus ang rose. Ganda po ng kwento. No? Sana po maintindihan po natin mabuti at ma-apply po natin ito sa ating buhay. Ano po yung matututunan natin? Lesson number 1. Number 1, if you can't say anything nice, don't say anything at all. Sa po napakagandang paalala yan. Kasi po kumisa tayo po, tayong mga tao, pa nagsama-sama tayo during breakfast, kuminsan may meeting, lunch, o reunion, mapunta po tayo sa mga pagkukwentuhan natin yung mga buhay ng ibang tao. Oh. Okay po sana pagkukwenta natin yung magaganda. Pero kung minsan po napupunta po yung kwento, syempre mas masarap pagkwentuhan yung pangit. Mas juicy. So hiling po namin sa inyo na kung pwede, kung wala kayong magsasabing maganda, huwag na lang kayong magsalita. Kasi po hindi po maganda po yun dahil nakakasira po tayo sa buhay. Oo, dapat magkaroon ng pagpipigil no sa pagsabi ng hindi maganda patungkol sa ibang tao. Sabi nga ng isang quotation after gossiping about me, please pray for me. I want to be perfect like you. Ang ganda po. Ang ganda pong paalala yan ng mga taong pinagkukwentuhan nyo. So parang may pinagkwentuhan nyo ako. Ang aking request sa inyo, ikaw, pinagkwentuhan nyo ako, please pray for me. Bakit? Ang ganda ng buhay niyo, sana yung buhay ko maging katulad niyo. Kasi nga, pinagkukwentuhan niyo yung pangit na buhay ko. So parang ganun po, ibig sabihin, every time pagkwentuhan natin ang buhay ng iba, medyo ingatan po natin. Alam mo, sa totoo lang, ang dila, maliit lang yan di ba? Sabi nga, the tongue weighs practically nothing. But so few people can hold it, kahit na maliit lang. Totoo po, kuminsan po, hindi natin mapigilan pag may juicy story, pag may kwentong ganito, hindi natin, alam mo ba si ganito, Ingat po kasi po sa atin, kwentuhan lang yon. Ang problema po, kuminsan doon sa taong sinasabihan natin, nagkakaroon po ng masamang impression doon sa taong pinagkukwentuhan natin. At judgment. Oo, kaya kung una-una po kung yung taong yun, wala naman sa paligiran nyo, huwag yun na pagkwentuhan. Kung may pagkukwentuhan kayo, pagkwentuhan nyo yung buhay nyo dalawa, kumusta ka na, ganito. Pero the moment yung kwento niya napunta na sa buhay ng ibang tao, medyo ingat, baka mapunta na po sa chismis. Kaya ang ganda nga ng paalala, di ba? Kung hindi wala kang sasabing maganda, huwag na lang magsalita. Lesson number 2.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Yan ang ganda po, no? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Normally po, sa naalala po natin, bata pa tayo, pag binato ka ng tinapay, babatuhin mo, binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Oo. Pero hindi po, kasi pag binato ka ng bato, batuhin mo na mas malaking bato. Ibig sabihin, tinuro po tayo na tayo gumanti every time medyo tinatamaan po tayo. Balikan po natin yung kwento ng cactus at ng rose. Alam po natin masama ugali ng rose. Pero alam niyo, sa panahon ng pangangailangan, ito po si cactus, hindi niya po yung kanyang sama ng loob ginamit po para hindi matulungan si Rose. Ano po ibig sabihin? Even sa panahon, pwede na siya ibante. Kasi nakakainis na itong Rose na to. Walang hiya, maraming maling ginawa. Pero alam niya po, yung cactus po decided to overcome evil. Nung humingi ng tulong. Evil with good. May ibig sabihin, humingi ng tulong po si Rose, tinulungan niya. Ikaw, kapamilya, sana ganun din po tayo para mapakita po natin na tayo tama. Huwag natin pabayaan yung maling ginawa ng iba, gawin din natin sa kanila. Ang gagawin po natin, may mali silang ginawa, gawin po natin tama dahil tama po kasi tayo. Tama yung sinabi mo Kasi alam nyo, may mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan ng tulong ng mga taong nakagawa ng mali sa atin. Naku, marami na tayong experience dyan, di ba? Help them overcome evil with good. Kasi po doon yung mapapakita kung anong klaseng tao ka. Take note, alam na po natin kung anong klaseng tao siya. Alam na po natin yan. Pero, hindi pa alam ng taong yung anong klaseng tao ka. Eto, pakikita mo, masama man ang ginawa mo sa akin. Gagawin ko'y tama dahil ako ay tamang tao. Sana gawin po natin. Sabi nga nung mga kausap natin, di ba? Marami po sa kanila na, ay naku, parang ang hirap naman ng hindi mo gantihan. Pero hindi gantihan mo pa ng kabutihan. Mas maganda po yan. Okay, lesson number 3. The first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. The first to forget is the happiest. Ang ganda po. No? Balikan po natin yung kwento ni Rose at ni Cactus. Si Rose po, nakita niya yung pagkakamali niya, especially sa matinding pangailangan, nag-apologize. Sabi, ang paghingi po ng apology, matapang ka. Kaya kung meron po kayong kasalanan, hingi mo kayo ng kapatawaran sa mga taong nagawan nyo ng mali. And sabi nga po sa quotation, you're brave. Pero the first to forgive is the strong. Ibig sabihin, ang hirap po yung magpatawad ka, lalo na sa taong gumawa ng kawalihan sa'yo. Pero alam niyo po, kung may tao nakagawa ng mali sa inyo, patawad kayo. Kasi po, alam niyo, ibig sabihin, you're strong. Ibig sabihin po, kahit sa mali niyang ginawa, patuloy ka magpapatawad. Sana po, gawin po natin. Pero, kung gusto mong sumaya, kalimutan mo, di ba? Totoo po yun. Oo. Kumbaga, kung may kasalanan ka sa iba, be brave at magpakumbaba. Humingi ka ng patawad. Kung may taong nagkasala sa'yo, be strong, magpatawad ka. Pero ito nga, sabi natin kanina, kung gusto mong maging masaya, forget. Totoo po, marami po sa ating ngayon malungkot. Bakit? Hanggang ngayon po, hindi natin makalimutan yung ginawang mali sa ating iba. Ito ang problema. To some of this, 5 taon na nakakarating. 10 taon na iba. 1 taon na. 12 buwan na. Pero, sasaktan pa rin tayo. Alam niyo bakit? Pinili niyo po kasi masaktan. Kaya, ano nangyari? So, malungkot kayo. Sa mga sekreto ng buhay, matuto po tayo kumalimot. Lalo na sa mga maling ginawa sa atin ng ibang tao. Pag ginawa daw po natin yan, magiging masaya tayo. Wow! Ang ganda. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibigyan. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually magbibigay po kami ng mga tips na tunay na magpapaganda ng inyong buhay. Hatid po ito sa atin ng Earth Baby. Earth Baby produces baby products such as shampoo, conditioners, lotions, sanitizers, and more organic goodness from Mother Earth. Non-toxic, hypoallergenic with certified organic ingredients,
visit Earth Baby's website or Amazon. Okay, sa araw na to, pag-uusapan natin ang mga bagay na tunay na magpapaganda sa buhay natin. Isa po itong internet article patungkol sa Long-Term Relationship Hacks by Sanner Burton. sabi, ito yung mga tips na pwede nyo pong gawin para yung relasyon nyo humaba at gumanda. Kasi po kuminsan may mga relasyon na ilang Short-lived taon lang, ilang buwan lang. So ito po, meron pala daw pong mga pwedeng gawin para ang relasyon mas humaba. Okay, Number number one, take breaking up off the table when you're fighting. O isa pong sikreto daw po. Isa mga sikreto po, pag-usapan nyo bilang mag-asawa, kung may karelasyon na huwag ilalabas ang salitang hiwalay na tayo o tigil na to sa inyong pag-usap, especially pag kayo po ay nag-aaway o Mainit. galit. Ibig sabihin Oo. po, mayroon po kayong commitment, may pangako kayo sa isa't isa na kahit gaano kayo kagalit, walang maglalabas ng topic patungkol sa breakup, hiwalay, at ano pa mang konektado rito. Pag ganito daw po ginawa nyo, hahaba rin. Oh, kasi kadalasan pagka nag-aaway, parang ayoko na, hiwalay na tayo, di ba? And if one of you breaks the rule and brings up the breaking up while you're fighting, kalma lang. Stay calm and remind your commitment to each other. Kung minsan may napapagkakataon po na nadadala po ng emosyon yung karelasyon nyo, pakasabi mo, honey, ano matawag nyo? Mahal, di ba pinag-usapan natin na hindi natin isasama yung salitang yan sa ating usapan. Pero you need to do it calmly. Huwag kayong magagalit, papaalala lang. And there's a big possibility po, maaalala niya, nag-commit siya, hindi niya gagawin at ang haba relasyon. Oo. Number 2, tawag natin dito, 3-word related rules. Yan. Oo. Say thank you. Say sorry. A lot more. Yan. So Diba? matuto po tayo magsalita ng mga dapat na madalas natin sa. For example, magsalita po tayo ng thank you mas madalas. At paminsan-minsan sorry. Ibig sabihin, kaya ka nagsasabi ng sorry paminsan-minsan dahil paminsan-minsan ka lang nagkakamali. Pero lahat po tayo, marami pong ginagawa yung ating partner that we can say thank you even this morning. Oo, kumbaga say thank you all the time. Like so much that it feels weird. Na parang ano ba yan? Parang OA na. Pero walang OA dun eh. Say it about the tiniest things. No? Kahit na, Han, alam mo, thank you ha, dila mo ako ng tubig. Han, thank you ha, nandiyan ka lagi sa akin. Diba? The tiniest things and even the big things, syempre. At kung sakali magkamali ka, at alam mong mali ka, so hingi ka na sorry. At kung sakali tingin mo wala kang pagkakamali, pero tingin mo nasaktan yung karelasyon mo, mag-sorry ka, hindi dahil sa pagkakamali mo, dahil may nagawa kang hindi niya nagustuhan. Kasi yung sorry should be sacred and reserved for when you really mean it. Yung bang, hindi ka lang nagsusorry dahil gusto mong matapos lang. Hindi, you really meant it eh. Okay, so yun po, Mato. Tip number 3. Don't gloat when you're right. Yan, so ito po, so napaka-problema po natin kuminsan. Pag may mga pagkakataon po sa ating sa relasyon na nagtatalo tayo, may mga bagay po tayong mga hindi na pagkakasunduan. And somehow, mapapatunayan mo, tama ka. Please, kung alam mo ng tama ka, huwag mo na idiin. Idiin pa. Alam din naman po nung partner mo na tama ka, nagkamali siya, lalo na pag tahimik na po yung partner mo, huwag mo na idiin. Pag ganyan po ginawa nyo, mas habang. Sabi nga ni Sanner, to keep your marriage brimming with love in a loving cup, whenever you're wrong, admit it. Whenever you're right, shut up. O yun. So ikaw tama, tumahimik ka na lang. Kasi tama ka, huwag mo na idiin. Kasi po, kung minsan, doon po naiinis, nang titigil, yung mga karelasyon natin. And eventually po, napupunta sa hindi magandang usapan. Number 4. Tama ka, tumahimik ka na lang. Number 4, if you agree to let something go and move on, let it go and move on. Okay. May mga pagkakataon po sa inyong relasyon biglang. May pinag-usapan kayo. Hindi kayo nagkasundo. At tingin nyo, mag-aaway lang kayo na matindi pag tinuloy nyo. Ano po ang nyo? Okay, tigil na natin to. Walang kapupuntahan to point usapan na to. So, let's move on. May mga ganyang pagkakataon. Ang hiling po namin ito, when you agree to let go and move on, simple lang ang gagawin nyo. Let go and move on. Ang problema po, may mga tao, hindi maka-let go. Babalik at babalikan pa. Naku, nakakasira po yan ang relasyon. So, if there's a thing you can't stop, hindi ka makahinto, arguing about, and it's not going anywhere, it may be time to let it go. Agree to stop talking about it, and then
actually stop talking about it. Huwag mo na talagang pag-usapan, like never ever bring it up again. Kasi po nung huling mangyari yun, medyo humaba lang ang kwento na ay relasyon nyo, yung magandang pagsasama, nasira. So, ingat po. These are things that you need to decide consistently And consciously. and consciously kasi may mga pagkakataon po unconsciously nagagawa natin yung iba natin dapat gawin. Number 5. Find a way to take a break from Yeah. fighting. No, especially when you need it. Kumbaga, come up with a safe word or phrase that indicates that you need a break from the conversation or fight. May mga pagkakataon po talaga tayo, pagkakataon ko. In a relation, sabi ko palagi sabihin, bawat relasyon may komplikasyon. Ganun po talaga. Kaya lang po, may mga pagkakataon talaga nyo, alam niyo yung komplikasyon darating sa malaking problema. Dapat meron kayong usapang mag-asawa na tigil muna. Or Yes. tama na. Pwede nyo sabihin, pag-usapan na lang natin bukas. Okay? Kasi po, pag ginawa nyo yun, mai-ease yung tension. O kaya sige, kung muna tayo, tahimik muna, try muna tayo, pag-isipan natin mabuti. At siya sabi, because the pause or the stop promise will make a lot of difference. Pag nag-usap kayo muli, malaki posibilidad, mas maganda na ang usapan. Yung pause para kang nare-recharge, Mm-mm. diba? So you should be able to say pause and get 15 to 30 minutes for both of you to cool down. No? And then, if needed, you regroup. You may just find that you love each other all over again once the break is over. So, hindi po masamang mag-break. Marami ito, break muna tayo. In a way po, pag malinaw sa inyo, ibig sabihin ng break muna tayo, okay po yun. Yung break muna tayo, okay, tahimik muna tayo, pause muna tayo, mamaya tayo mag-usap. Bigyan natin 5 to 10 minutes. Pero break na tayo. Mali po yun. Iba yun. Iba yung break muna, iba yung break na. Okay. Yung break na tayo, ibig sabihin, hiwalay na kayo. Hindi po. Break muna, ibig sabihin, take time to cool off and pause to think, to pray. Importante po yan sa bawat relasyon. Promise po, it will make a lot of difference pag break muna tayo. Number 6, resist the urge to correct your partner. Yan, ako, you may not always be able to resist the urge to correct them over who wrote a book or who's singing a song. Di ba? Parang, hindi, siya yung nagsulat na yun, hindi, siya yung kumanta na yun, di ba? But try to keep your mouth shut some of the time. Totoo po, may mga pagkakataon po, maliit na bagay sa'yo, o malaking bagay sa'yo, maliit sa partner mo, i-correct mo siya. At kung minsan po, tama naman po yung intention niya, pero kung alam nyo na medyo hindi gusto ng partner niyo yun, at alam niyo po, magkakaroon po ng anay sa inyong relasyon pag paulit-ulit niyo pong ginagawa itong mga bagay nito, iwasan nyo na lang. Sir, paano matatama? Maybe siguro nasabi yung minsan, huwag mo na ulitin. Pagkatapos, kung tingin mo na yun, pag-pray mo na lang because wala namang imposible sa Panginoon. Or minsan naman, also if your partner starts telling you a story na narinig mo na, na sinabi niya na before, just let it go. Hindi yung sasabi mo, then nasabi mo na yung huminto ka na. Minsan ganun, di ba? Maybe there will be a new detail, and either way, it's not worth hurting their feelings over a couple of minutes of your time. Yan, ganun din po. Lalo po yung mga babae, mahilig magkwento. Kung minsan nadinig nyo na, yung pala may gusto siyang ibang gustong paalam dun sa kwento niya. So, patuloy lang po natin. Number 7, reward honesty. Make a deal that every time one of you says something difficult to say, that person is rewarded. Ibig sabihin, bawat relasyon po may mga pagkakataon. May gusto kang sabihin, parang ayaw mo sabihin dahil baka magalit, baka mainis, pero alam mo, importante kailangan malaman. So, sana po, pag ginawa nyo po yun, gawin nyo parang nakakatuwaan na, oy, sabi ka ng totoo, kahit ayaw mo, may reward yan. Okay, makainit ka ng ice cream, lalabas tayo. Or yun rin. thank the partner. Ang punto lang po na is para magbigyan po yung partner ng kalayaang to be honest because importante po ang honesty sa relasyon. Kasi po pag di tayo honest sa isa't isa, pwede pong masira ang ating relasyon. Make admitting fears and doubts about your relationship something that can result in a positive conversation instead of something to be afraid of. Pag sabi yung pagkakataon, sinabi sa'yo na, alam mo, natatakot ako kasi ganito. That's okay. Hindi po masama yun. Okay lang po. Alam mo, ganito yung sitwasyon. Alam mo, parang kinakabahan ako. That's okay. Di problema. Mas maganda po yung sinasabi, at least tutulungan ka ng partner mo sa sitwasyong mayroon ka, kaysa namang tinatago mo, yung nararamdaman mo, yung pala, bothered ka na, pero hindi alam ng partner mo, tatawa-tawa pa siya, galit na galit ka na pala. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan natin i-apply sa ating buhay. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin, ano naman dahilan, bakit hindi nasasagot ang ating panalangin.
Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibig. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic na to, magbibigay damo tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh, may spare tire na ba ang kotse mo? Naku, make sure meron ka before you travel ha. Alam niyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang spare tire sa likod ng kotse? Hindi mo ito napapansin, pero kapag dumating ang emergency, sobrang halaga nito. Sa biyahe ng buhay, hindi natin alam kung kailan tayo mabubutasan ng gulong or encounter flat tire, like critical illness, accident that affects your income. At kung wala kang spare tire, pwede kang may stuck sa daan, magka-stress at mahirapang makabangon. Pero kung may life insurance ka with living benefits, sigurado kang may mahuhugot sa oras ng pangangailangan. Para saan ang living benefits spare tire mo? Financial protection. Kapag dumating ang emergencies, may backup plan ka. Peace of mind. Nako, stress ang aabutin mo kung wala kang peace of mind. Mas maganda na may nakahandang tulong, di ba? Faster recovery. Mas mabilis kang makakabangon. Tandaan, hindi mo inaasahang mabutas ang gulong, pero hindi ibig sabihin na hindi ito pwedeng mangyari. Kaya ang magaling na driver, laging may spare tire. At ang matalinong tao, laging may financial protection. Kaya besh, kapag dumating ang emergency, may spare tire ka ba? If not, now is the best time to prepare. Because life's journey is unpredictable. But with the right protection, you can keep moving forward no matter what happens. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! Okay, this time, dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. Kung saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, malamang alam ng maraming tao kayo. At maraming tao ang nananalangin kapag sila'y may problemang pinagdadaanan. Dahil naniniwala sila sa kapangyarihan ng panalangin. Malamang ikaw din, di ba? Pag may problema ka, nananalangin ka dahil alam mo, pag nanalangin ka, may mangyayari sa iyong sitwasyon. Pero hindi lahat ng ating panalangin ay tinutugon ng Diyos ng yes. Malamang ikaw din, nanalangin ka na rin at hindi tinugon ng Diyos yung panalangin mo ng yes. Totoo po, marami Diba? pong taong ganyan, may mga pagkakataon, hindi naman ginawa ni Lord to, pinanalangin ko to, hindi naman nangyari. Pinanalangin ko, bakit ganun? Okay? Kasi nga po, hindi lahat ng pagkakataon sasagot ang Diyos ng yes. Dahil may mga panalangin na sinasagot ang Diyos na malamang mamaya na or hindi pa or hindi, di ba? Ang tanong, bakit? So, yun po yung napaka-importanteng tanong po nila, bakit kaya hindi nasasagot ng Diyos ang aming pinanalangin? Pinanalangin ko naman. Yung iba naman po ay tumigil lang manalangin dahil wala naman daw nangyayari sa kanilang panalangin. May mga pagkakataon din ganyan. At ang good news, pag-uusapan natin, ano-ano ba ang dahilan? Bakit hindi nasasagot ang ating mga panalangin? Sa ating episode na Pray Until Something Happens. So basically po, napaka-important title pa lang po. Sana ma-encourage na kayo. You need to pray until something happens. Ang acronym po yun ng PUSH. P-U-S-H. Whatever situation you're pinagdadaanan nyo ngayon, ang aming pong number one tip right now, learn to push. Pray until something happens. Huwag kayong titigil hanggat walang magandang nangyayari sa problema nyo. Kasi po, kuminsan po, baka sasagutin pa ni Lord sa after 2 weeks, after 3 weeks, after 4 weeks. But basically po, masasagot po yun ng Diyos. At ngayon, pag-uusapan natin,
Bakit kaya hindi nasasagot ng Diyos ang aming mga panalangin? Makinig kayo mabuti, baka ito ang dahilan. Bakit hindi nasasagot ang panalangin? Number 1. Number 1, maybe you have not forgiven somebody. Siguro tanong nila, ano ang koneksyon ng hindi ako nagpapatawad sa iba sa panalangin hinihingi ko sa Diyos? Parang siguro, to sum up you, parang, sir, labo, nagpe-pray ako kay Lord. Wala namang connection yon doon sa patatawarin ko yung iba. Ito po yung medyo problema pong malaki na maraming tao di alam. We want to share with you isa sa mga technique na dapat nyo malaman para ang inyong panalangin ay sagutin ng Diyos. Ito, sabi ng Diyos. Kasi isang balakid po yun kapag meron po tayong sama ng loob sa isang tao. Sabi po ng Mark 11:25-26, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Isa na po yun. Napansin niyo po. So, pag meron daw po tayong sama ng loob, o meron taong galit tayo, okay? At tayo po ay hindi nagpapatawad, paghihinder po yung ating pagsagot ng Diyos sa ating panalangin. Humingi tayo ng tawad sa Diyos, hindi niya rin tayo patatawarin. Bakit? Ikaw nga hindi nagpapatawad sa taong niya, ba't kita patatawarin? So, ganun din po yung mga ating panalangin, mahihinder pag tayo po ay merong sama ng loob o meron tayong hindi pinapatawad dahil may mali silang nagawa sa atin. Ang hindi natin pagkapatawad sa taong nagkasala sa atin ay hadlang sa pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. So, huwag niyo po kakalimutan yan. Kung tingin niyo, bakit kaya hindi nasasagot ng Diyos sa aking panalangin? Pag-isipan niyo. Baka may tao kayong galit kayo, masama ang loob niyo, o kaya humingi na ng tawad, hindi mo pa pinatawad, baka yan ang dahilan kaya hindi nasasagot ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya pag-isipan mo na, no? Isulat mo na sino ba yung patatawarin mo. Kung ikaw ito, ang solusyon ay patawarin mo na ang lahat na nagkasala sa iyo, maliit man o malaki, at malamang tugunin ng Diyos ang iyong panalangin. So, dapat Kasi ang sabi ng isang quotation na I love so much, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Sabi ni Lewis. totoo po yan. Medicine. Kasi nga po, pag ikaw may sama ng loob sa iba, sipin nyo, sino di makatulog sa gabi? Ikaw. Sino yung masama ang loob? Ikaw. Yung taong may kasama ka ng loob, baka nag-i-enjoy pa yon, nagpa-party pa yon, mahimbing ang tulog nun. Pero dagdag, connect natin sa panalangin. Okay. Ikaw may sama ng loob sa ibang tao. May panalangin ka, hindi nasasagot. So, sino kayo na nakakulong? Ikaw ay nakakulong sa galit, sa sama ng loob. Maski sa kasagutan sa iyong panalangin, nakakulong ka. Kasi Correct. hindi ka marunong magpatawad. Kaya po ito sekreto. Pwede ko ba tawarin mo na? Kahit anong ginawa niya, patawarin mo na. Kahit gaano kalaking kasalanan ginawa niya, patawarin mo na. At sa mga tao talagang hirap na hirap magpatawad, pakinggan mo to. Kung ang Diyos nga na walang kasalanan, pinatawad lahat ng kasalanan mo, siguro naman kaya mo ring magpatawad sa iba. Sabihin niyo, sabihin ako minsan, hindi ko kayang patawarin, dami niyang maling ginawa. Pag-isipan niyo buti, ikaw, wala ka bang maling ginawa? Ikaw, wala ka bang maling ginawa sa ibang tao? Ikaw, wala ka bang maling ginawa sa Diyos? Ito masaya. Hindi ba every time lalapit tayo sa Diyos, hindi tayong tao, pinatatawad niya tayo? Ba't hindi mo mapatawad ng tao? Please, patawarin mo na for your sake. At patawarin mo na for the sake of your prayers so that sagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin. And don't forget this, forgive others not because they deserve it. Yes. Forgiveness, but because you deserve peace. Hindi dahil sa kanila kundi deserve mong kapayapaan. So, Totoo, maraming po tao kaya magpatawad. They don't deserve it! Talagang walang kaya sila. Lilinawin ko lang po. Ang purpose ng pagkapatawad is because you deserve it, not because they deserve it. Ito po kasi pag nagpatawad po kayo, you deserve to live in peace. Correct. You deserve to live in happiness. Bakit? Ikaw ang naagrabyado, ba't ikaw yung malungkot? Ikaw ang naagrabyado, ba't ikaw ang galit? Dahil ikaw naagrabyado, sila may kasalanan, tama? So, dapat sila magdusa. So, wag mong piliing parusahan ng sarili mo sa kasalanan ng iba. yes. Because you deserve to live in peace. Dagdag pa nga ni Meltzer, when you forgive, you in no way change the past. Hindi mo kaya Hindi mo pag-work. kaya yun But you sure do change the future. Ang ganda po niyan, di ba? Pag ikaw nagpatawad, di mo kayang baguhin ng kahapon. Di na. Pero ito maganda. Pwede mong baguhin ng bukas. Bakit? Una-una, pwede ma-restore ang relasyon yun. Asawa mo yun, tatay mo yun, kamag-anak mo yun. Pangalawa, pwedeng gumanda
ang relasyon mo dun sa mga taong dating galit ka. Ito yung pangatlo. May pinapanalangin ka. Yung pagpapatawad mo, ang dahilan, ang hindi mo pagpapatawad, ang dahilan, kaya hindi sinasagot ng Diyos. Pag nagpatawad ka, may malaki pong posibilidad. Ang iyong panalangin, ay sasagutin ng Diyos. Oh, may isang translation nga dyan eh. You cannot change your past, but you enlarge your future. Sa aming pagbabalik, tutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko sa magluman. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko sa magluman. Vic Garcia po. At Abiling Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang hair tips mula kay Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane? We must treat other people well and make the Spirit of God dwell. But don't forget to give yourself attention. Like giving your hair a different version. We must treat other people well and make the Spirit of God dwell. But don't forget to give yourself attention. Like giving your hair a different version. Let your voice be heard by the way your hair speaks. Jane Rockstar Salon. Yes, you can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa napakagandang tanong, ano-ano ang mga dahilan bakit hindi nasasagot ang ating panalangin. Sa ating episode na Pray until something happens. Okay, review tayo. Number 1 na napag-usapan natin, maybe you have not forgiven somebody. So meron kang hindi napapatawad kaya hindi sinasagot ng Diyos sa iyong panalangin. Ito po, number 2. Ganda po dito. Maybe you have unconfessed sin. Baka meron kang kasalanan na hindi mo pa nahihingi ng patawad sa Diyos. Yung una-una po, specifically, meron kang hindi napapatawad. Ito po, specific, iba po ng konti naman to. Baka mayroon kang kasalanan. Ikaw na ngayon ang may kasalanan na hindi mo pa nanghihingi ng tawad sa Diyos. Alam mo bang pwede yang pumigil sa pagsagot ng Diyos ng iyong panalangin? Oo. Pakinggan niyo ito. Sabi ng Psalm, Psalm 66 verse 18, If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Ang linaw-linaw po, kung meron ka daw pong kasalanang Inaalagaan. o paulit-ulit na ginagawa o kasalanang hindi mo hinihingi ng tawad sa Diyos, malaki daw po ang posibilidad na hindi pakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Ito problema malaki. Pag hindi mo pinakinggan ng Diyos ang iyong panalangin, hindi niya sasagutin, hindi niya nga pinakinggan. Hindi niya. So, napaka-importante po talaga kung mayroon kang kasalanang ginagawa, hingi mo na ng tawad at Yes. itigil mo na at malaki po ang posibilidad na sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Kung minsan kasi, alam na nating mali. Mhm. Ginagawa pa natin, pinagpipilitan pa natin yung alam na nating mali. Yan yung problema natin kung minsan eh. Kaya po hindi umaayos ang buhay natin. May mga bagay sa buhay mo ngayon. Alam mo yun. Alam mo nang mali. Yes. Pero paulit-ulit mong ginagawa. Tapos magtataka ka, Lord, pray naman ako ng pray. Punta Oh, naman ba't ako hindi simbahan. sinasagot? Isa po sa mga dahilan ba't napipigil ang pagsagot ng Diyos sa ating panalangin ay yung mga kasalanang hindi pa natin nakihingi ng tawad sa Diyos. Ito pa dagdag ng Isaiah 59 verse 2. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Ayan, inuulit pa po, talaga hindi po mapakinggan ng Diyos ang ating panalangin pag tayo po may kasalanang hindi kinokonfess. So, anong solusyon? Napakasimple ho, right now. O pagkatapos sa programang ito, put your hand together, kausapin mo ang Diyos,
Humingi ka ng tawad, Lord, patawarin niyo po, nagawa ko po to, nasabi ko po to. Ano man yung tingin mong bumabagabag sa puso mo, at malaki po ang posibilidad na makakatulong po ito para tugunan ng Diyos yung matagal mo nang pinapanalangin. Yes, at ang dagdag pa ng 1 John 1:9, ito, paborito ko to. Sabi doon, if we confess our sins, may gagawin siya. He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Yan, may mga tao naman ganito, Sir, ang laki ng kasalanan ko. Malabo akong patawarin ng Diyos. Sobra-sobra na mali ang aking ginawa. Paulit-ulit ko na. May mga tao pong ganyan, because of this mindset, sabi nila, malabo na akong patawarin ng Diyos. Ang linaw-linaw po ng sabi ng 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. Pangako po ng Diyos. Hindi po tao nangangako. Pangako ng Diyos. Ikumpisan mo lang sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Manalangin ka. Humingi ka na tawad. Promise! Ito! Promise! He will forgive you. Hindi lang po forgive Faithful you. nga eh. Hindi lang forgive you, ha? He will cleanse you from all unrighteousness. Lilinisin ka niya sa lahat ng mali mong ginawa. Ang gagawin mo lang, lalapit at hingi ng tawad sa Kanya. Patatawarin niya. Di ba, ang sarap po ng feeling pag napatawad na, pero hindi po mangyayari yan, hindi kayo humingi ng tawad. Number 3, maybe you lack faith. Yan. Kulang sa pananampalataya. Isa po itong napakalaking dahilan Oo. pag marami pong tao hindi po nakakatanggap ng sagot sa panalangin. Yung minsan nananalangin pero naku, puro malabo naman Mhm. yatang mangyari yan, di ba? Nangyari Parang na po sa ganon. inyo yun, nananalangin kayo, pero kayo mismo nagsabi, malabo. Mananalangin lang ako, pero hindi mangyayari. Huwag nyo po gawin yon. Pag ginawa nyo po yan, malaki ang posibilidad talagang hindi masasagot ng Diyos ang iyong panalangin dahil sa inyong kakulangan ng pananampalataya. Yes. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Pag Sa ganyan first, sabi ng James 1:6, but when you ask, kayo. Yan, linaw-linaw ha? you must believe and do not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So, linaw-linaw. Diyos na po nagsabi dito sa salita ng Diyos. Pag ikaw humingi sa Kanya, nanalangin ka, dapat daw huwag kang mag-doubt. Manampalataya kang kayang gawin ng Diyos yan. Pag ganun daw po ginawa nyo, malaki posibilidad na tugunin ng Diyos. Pero marami po sa atin nananalangin pero hindi tayo naniniwala. Pag Yes. ginawa nyo po yun, sayang po yung pananangin kasi walang mangyayari. So every time you pray, you should believe that God will and God can. Because tunay po, kaya niya po dahil siya po ang pinakapangyarihan sa buong mundo. Totoo yan. At isang dahilan bakit maraming panalangin ang hindi nasasagot ay kakulangan sa pagtitiwala. No? Yung pagtitiwala sa Diyos. Sabi mo nga nananalangin sila pero hindi naman naniniwala, nasasagutin ng Diyos kasi ginagamit yung logic eh. Na naku, logically parang malabong mangyari ito. Imposible Diba? ito! Imposible. Kaya hindi ito Oo. mangyayari pero panalangin naman ang panalangin. Oo. Lapit naman ang lapit sa Diyos. Sayang po yung panalangin nyo. Hindi sagutin ng Diyos. Bakit di ka naniniwala? So mula sa araw na to, when you pray, believe. Sabi ng Hebrews 11:6, ang linaw, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. Ang ganda po nun, ha? Diba? Ganda po. He rewards. Ibig sabihin, Yes. talaga, pag talaga na ito lumapit sa Diyos with faith, He will reward. So, malamang isa sa matinding dahilan kaya hindi sinasagot ang iyong panalangin, hindi ka naniniwala eh. Pero ito na po, Diyos na po nagsasabi, He will reward you if you put your faith in Him. Maniniwala kang kaya niyang tugunan anumang problema ang iyong pinagdadaanan. Kasi kahit na manalangin ka, pero hindi ka naman nagtitiwala sa Diyos na sasagot siya sa iyong panalangin, edi wala rin. Tandaan mo to ha, huwag kang manampalataya sa panalangin mo. Manampalataya ka sa Diyos na sasagot ng iyong panalangin. Ganda po no. Kaya po napaka-importante. Hindi po namin alam ang problema pinagdadaanan. Hindi po namin alam gaano ka-imposible yung problema pinagdadaanan. Isa lang po alam namin. Pag tayo nanalangin naniwala, sabi ng Diyos, those that are impossible with man is possible with God. Yung imposible po sa tao, posible sa Diyos. Kaya kung tingin mo imposible yan, okay lang yun, walang problema yon. Posible yan sa Diyos. Kaya kung kulang yung pananampalataya sa Diyos, ang solusyon, just believe. Paalala ng Matthew 21 verse 22, you can pray for anything. And if you have faith
you will receive. Linaw po, salita na po ng Diyos. Nagsabi niyan, kung maniniwala ka sa iyong papanalangin, matatanggap mo katugunan sa iyong panalangin. At ako, nanalangin ako. I have that faith na ibigay sa akin yung aking panalangin. Binigay sa akin tong verse na to, Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you receive it, and it will be yours. Totoo po yan. At Napakaganda po. tinugunan ng Diyos yung panalangin. Hindi na kasi, ang dami pong verses sa Bible na paulit-ulit sinasabi ko. So baka kailangan mo talaga ito madinig. Pero wag lang pong madinig. Kailangan yung gawin at manalangin at maniwala sa Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, if you believe in prayer at all, expect God to hear you. If you do not expect, you will not have. God will not hear you unless you believe He will hear you. But if you believe He will be as good as your faith. So napaka-importante. Kaya napaka-importante pang maniwala tayo. Baka ito na yung matagal mong hinihintay na dapat madinig at dapat mong gawin at tutugunin na ng Diyos ay yung panalangin. Naalala ko yung isang babae, di ba? Nagbi-bleed siya. Sabi nga ni Lord sa kanya, your faith has healed you. Di ba? Dahil naniwala siya. Mamaya, tutuloy pa natin ang ating usapan kung ano-ano ang dahilan bakit hindi nasasagot ang ating mga panalangin. Magbabalik pa po ang tulong ko pa sa mga. Huwag bibigyan. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Itutuloy na natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dahilan bakit hindi nasasagot ang ating panalangin. Sa ating episode na Pray until something happens. Review tayo ha. Number 1, maybe you have not forgiven somebody. Number 2, maybe you have unconfessed sins. Meron kang kasalanan hindi mo pa nahingi ng tawad. Number 3, maybe you lack faith. Yan, kulang ka sa pananampalataya. Ito na, number 4 na po tayo. Maybe God is not saying no, but not yet. Yan. So may mga pagkakataon po sa ating buhay na baka hindi pa sinasagot. Iba kasi yung hindi sinagot. Ito, hindi pa sinasagot. Kasi ang alam nating sagot kadalasan yes lang. Oh yeah, yeah. Oo. Yes or no. Oo. May pangatlo pong kumisang sagot ng Diyos sa ating panalangin. Wait, not yet now. Soon, maybe later. Ibig sabihin po, hindi pa ngayon, hindi pa sinasagot ni Lord ngayon, hindi niya nasasagutin. Pwede niya sagutin bukas, next week, next month. Kasi ang sagot niya, later. Kaya nga. O kaya, may wait. Wait. Yan. oo. So, baka ito hinihintay mo, makinig ka, baka ito lang. Patuloy mo lang gawin. And sometimes, we need to be patient, no? To wait on God's timing. Ang problema, kung minsan gusto natin, sagutin tayo ng Diyos ngayon na. Now na. Yun po, Diba? marami po sa ating Lord, may problema ako sa pera, baon ako sa utang, kailangan magbayad ng ganito kalaking halaga bukas. You need to solve the problem now na. Kasi kung hindi, mape-penalize ako bukas, babayad ako. Sometimes, God will allow mapenalize ka. Sometimes, God will allow lumagpas. Kung minsan na-allow po ng Diyos yan. Bakit? May tinuturo po sa atin. So, ang punto ko po ito kaya nga ang title ng ating episode, Push. Pray until something happens. Ibig sabihin po, kung ito pong sitwasyon nyo, may pinapalain kayo, parang walang nangyayari, maybe wait ang sagot ng Diyos. Ang gagawin nyo, simple, pray until something happens. Gawin nyo lang po ang pananalangin until may mangyari. Kapag hindi sumagot ang Diyos, isipin natin na hindi sinagot ang Diyos ang ating panalangin, di ba? Sumagot siya ng not yet. Ayaw mo lang. Di ba? Dahil gusto mo, now na. May mga pagkakataon, ikaw mismo, alam mo namang hindi pa ito yung panahon para ka mag-asawa. Hindi pa yung panahon para lumipat ka ng trabaho. Kaya lang, gigil na gigil ka na sa boss mo. Gusto mo nang umalis doon. May mga pagkakataon na hindi ka dapat mag-asawa, kaya gigil na gigil ka na mag-asawa. So, pinakasalan, kumisan yung pinakasira sa din. Wait lang. Tandaan mo, mas matalino ang Diyos kaysa sa atin. Alam niya ang tamang panahon sa kasagutan sa ating panalangin. At dahil matalino siya, alam niya kung kailan. Kaya ka nga lumalapit sa Diyos, alam mo, may kakayanan siyang sagutin ang ating panalangin. Yes. Tama. Kung naniniwala kang may kakayanan siyang sagutin yung panalangin natin, hindi natin kaya sagutin, pwede ba pagkatiwala mo na rin kung kailan niya dapat sagutin yung panalangin mo dahil mas matalino siya kaysa sa'yo.
tandaan mo, He makes all things beautiful in His time, not in our time. Tandaan niyo po yan, ha? Kaya nga ang sabi na ito, favorite ko rin to Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give Ang up. ganda pong liwanag ha? Huwag daw tayo tumigil o manghinawang gumawa ng tama. Gawin niyo na yung tama. Ano yun? Push. Oh. Pray until something happens. Bakit? Ang pangako ng Diyos, dahil sa takdang panahon. Kailang takda? Panahon niya, hindi mo panahon. Aani ka o matatanggap mo na ang kasagutan sa iyong panahon. Remember this, God has perfect timing. Never early, never late. It takes a little patience and it takes a little faith, but it's worth the wait. Hintay ka. Number 5. Number 5, maybe it's not God's will. Yan, isa po sa napaka-importante kailangan yung maunawan. Kuminsan po, may pinapanalangin tayo hindi kalooban ng Diyos. At pag ganito po, talagang mahihirapang makuha nyo po yung kasagutan. Kasi ayaw nga ng Diyos mangyari. Hindi niya talaga sasagutin na, Lord, gawin mo to. Hindi niya gawin ng yes, kasi ayaw niya nga. Naalala ko yung isang kaibigan ko, yung kanyang asawa medyo sumasa kabilang bahay. Sabi daw nung sinasa kabilang bahay niya, naku, ang prayer ko, hindi tayo mahuli. Kaya mo ano yung mga prayer na gano'n. O kaya, Mga ganon. ang prayer ko, sana makakita ako ng mas mabait kesa sa asawa ko. May asawa ka na eh! Tsaka tingin mo, sasagutin ng Diyos yung mga panalangin. O sana, ang dahil, may mga problema po tayong pinapanalangin, alam na nating mali. Itigil nyo na po yan dahil mahihirapan pong sagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Sabi ng 1 John 5:14-15, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So napaka-importante. Pag nagdalding na nanalangin ayon sa kalooban ng Diyos, nakikinig siya at malamang sagutin niya. For example, Lord, hihingi ba ako ng tawad dun sa taong nagkamali ako? Siyempre, sabi ni Lord, hihingi ka ng tawad. Lord, patatawarin ko ba itong tao? Siyempre, patawarin mo, sabi ni Lord, I forgive. Lord, matatakot ba ako sa hindi ka dapat matakot, sabi ni Lord, do not fear. So, kakaintindihan po tayo, Lord, papatayin ko ba itong taong to? Sabi na nga ni Lord, do not kill eh. Nagkakaintindihan po tayo, may mga panalangin po, promise, sasagutin ng Diyos. Bakit? Ayon po sa kalooban niya. At kung tayo lalakad, ayon sa kalooban ng Diyos, malamang masagot ang ating panalangin. At kung minsan, kaya hindi nasasagot ang ating panalangin dahil hindi ito ang gusto talaga niya, di ba? Alam niyang kapag sumagot siya ng yes, lalong masisira ang ating buhay. Totoo po, may mga pagkakataon po yung panalangin nyo, sa tingin nyo magpapaganda ng buhay nyo. Sa pananaw ng Diyos, hindi lang pananaw, sigurado siya, masisira ang buhay mo pag sinagot ng Diyos ito. Tanong, kung ikaw to, ano gagawin mo? Di ba? Diyos ka, mahal mo yung anak mo, hindi mo gagawin. Kaya lang, bakit kuminsan nangyayari yung mali? Kasi kuminsan sa tigas ng ulo po natin, pinagpipilitan pa rin natin, alam nating mali. Eventually, makikita natin pagkakamali and we'll suffer the consequences of our mistake. Why? Sometimes God will allow that para makita natin yung ating pagkakamali. Pero sa totoo lang po, ayaw po ng Diyos. At minsan, nagtatampo tayo na kung bakit kaya hindi natatanggap sa trabaho. 'Di ba? Bakit kaya maybe may dahilan si Lord eh. Makakasira ito sa buhay mo. Mag-asawa, Diba? pamilya mo. Bakit naghiwalay kayo ng boyfriend mo? Maybe itong maganda sa buhay mo. Ba't nangyari Oo, yun? kasi di makikita yung mas bagay sa iyo, plano ng Diyos, kung hindi kayo maghihiwalay nung Or dati. bakit hindi natuloy ang kasal mo? Maybe! Oo, maybe hindi talaga siya ang para sa'yo. Dahil meron talagang para sa iyo. O bakit hindi ka nanalo sa lottery, di ba? Maybe gusto ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya at hindi sa casino. Di po namin alam talaga ang sitwasyon. Kailan po nakakaalam. Kaya sana po makinig po kayo sa aming sinasabi. O bakit hindi ka pinautang? O bakit hindi na-approve yung loan mo? Bakit mababa ang credit score mo? Maybe may mas magandang plano ang Diyos. Remember this, the purpose of prayer is not for God to do what we want. The purpose of prayer is for us to do or for us to know God and knows what He wants. Ikaw, why do you pray? So, napaka-importante po. Ang purpose po ng panalangin, hindi po para sagutin yung panalangin natin. Pinaka-importante po is para nananalangin tayo para malaman natin kalooban niya. Yes. At para gawin natin kalooban niya, bigyan niya tayo ng lakas. Pag ginawa niyo po yan, makikita niyo, marami na sa iyong mga panalangin ang tutugunin. Okay, ulitin lang po natin ating pinag-usapan. Ano ang dahilan? Bakit
hindi nasasagot ang ating panalangin sa ating episode na Pray until something happens. Number 1, maybe you have not forgiven somebody. Maybe, number 2, maybe you have unconfessed sin. Number 3, maybe you lack faith. Number 4, maybe God is not saying no, but not yet. Number 5, maybe it's not God's will. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, mas marami pa tayong pag-usapan na tunay na magpapaganda ng buhay at ng mga mahal sa buhay. Closing prayer tayo. Mga nasa langit, maraming po sa amin. Maraming salamat sa pagpapaalala niyo sa amin. Paminsan parang hindi nasasagot ang aming panalangin. Yung po pala ay may mga bagay kaming nagagawa o hindi ginagawa kaya hindi nasasagot ang aming panalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pagpapaalala sa amin. Dalangin po sa lahat na nanonood ng programa ito. Sana hindi lang po sila natuto. Sana gawin po nila yung mga natutunan nila sa programa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa anumang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po yung mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Victor C. Ako na po si Avenue Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang